Ang pagbili ng isa sa mga sasakyan ito ay tinitiyak na ang iyong mekaniko ay magpapadala sa iyo ng mga card ng Pasko taon-taon. Siya ay magiging iyong matalik na kaibigan salamat sa iyong pera. Sa 2026, ang marketing ay nagtatago ng mga Trojan horse na idinisenyo upang ubusin ang iyong bank account pagkatapos mapaso ang garantiya. Ngayon ay baklasin natin ang WAD na modernong pagkakatiwala sa pamamagitan ng pagsusuri sa 13 pinakamalalang modelo sa kasalukuyang merkado. Manatili hanggang sa pwesto numero 1 dahil ito ang sasakyang may pinakamaraming dokumentadong malubhang elektronikong depekto sa dekada. Magsimula tayo. Sasakyan numero 13, Nissan Rogue. Ang Nissan Rogue ay madalas na ipinakikilala bilang ang pinakamahusay na maraming nalalamang sasakyang pampamilya. Ngunit, sa likod ng palakaibigan nitong hitsura, ay nagtatago ang isang kasaysayan ng mga depekto sa kaligtasan na dapat ikabahala ng sinumang driver. Ang isa sa mga pinakanakaalarmang problema na iniulat ng libu-libong gumagamit ay ang critical na depekto sa sistema ng pamamahala ng makina na nagiging sanhi ng biglaang paghinto habang ang sasakyan ay umaandar. Isipin ang pagmamaneho sa isang mabilis na kalsada sa mataas na bilis at biglang mawalan ng lahat ng lakas ang makina na mag-iiwan sa iyo na walang tulong sa manibela at sa mga preno. Ito ay hindi isang nakabukod na insidente, kundi isang depekto na naglagay sa alanganin sa reputasyon ng tatak. Sa pangalib na ito sa kaligtasan ay nadagdag pa ang isang hindi ka nais-nais at posibleng nakalalasong karanasan ng gumagamit dahil sa patuloy na pagkakaroon ng mga singaw ng gasolina sa loob ng kabina. Maraming may-ari ang nagreklamo na ang amoy ng gatong ay napakatapang na nagiging sanhi ng pagkahilo at pagsusuka na ginagawang isang paghihirap ang bawat biyahe. Para bang hindi pa sapat, ang Nissan Rogue ay nananatiling sagisag ng mga problema sa transmisyon na uri ng CVT. Ang gearbox na ito ay kilala sa pagpapakita ng patuloy na pagdulas, mga ingay na metaliko at isang maling pag-uugali na nagtatapos sa isang bayad sa pagpapalit na hihigit sa $5,000. Dapat kang magkaroon ng espesyal na pag-iingat sa mga modelo ng mga taong 2018 at 2023 dahil kinakatawan ng mga ito ang mga pinakamataas na punto ng kawalan ng pagkakatiwala sa kamakailang kasaysayan ng modelong ito. Sasakyan numero 12, Jeep Grand Cherokee 4-pore. Ang Jeep Grand Cherokee 4-pore ay ang perpektong halimbawa kung paano isang tag ng presyo na $60,000 ay hindi tinitiyak ang kapayapaan ng isip. Dito ay nahaharap tayo sa isang masakit na paradox. Isang sasakyan na itinataguyod bilang ang rurok ng ekolohikal na karangyaan at kakayahang todo-tereno, ngunit naging paksa ng maraming tawag para sa rebisyon dahil sa isang napakatotoong panganib ng sunog. Ang problema ay nasa masalimuot nitong sistema ng baterya na may mataas na boltahe at sa mga module ng kontrol na namamahala sa hybrid na enerhiya. Ang isang depekto sa mga bahaging ito ay maaring lumika ng isang short circuit na magtatapos sa apoy na hindi katanggap-tanggap para sa isang sasakyan sa segment na ito. Ang technical na pagiging masalimuot ng hybrid na sistemang ito ang pinakamalaking kaaway nito sa mahabang panahon. Ang pagmamay-ari ng isang sasakyang tulad nito habang ang garantiya ng pabrika ay umiiral ay maaring magbukang ligtas. Ngunit kapag ang suportang iyon ay nawala na, ang may-ari ay maiiwan sa isang elektronikong arkitektura na napakasopistikado na iilang independiyenteng mekaniko lamang ang kayang mag-ayos. Bawat sensor, bawat cell ng baterya, at bawat module ng komunikasyon sa pagitan ng makinang pangkombustyon at ng sistemang elektrikal ay isang piraso ng rilo na kung pumalya ay pipilit sa iyo
na magbayad ng mga astronomical na halaga. Ang Grand Cherokee 4 ay hindi lamang isang sasakyan. Ito ay isang pang-ekonomiyang sentensya na dahan-dahang isinasagawa sa bawat pagkakataon na ang sistema ay makakita ng isang irregularidad sa masalimuot nitong network ng enerhiya. Sasakyan numero 11. Ford Explorer. Ang Ford Explorer ay naging isang haligi ng merkado ng mga sport utility vehicle sa loob ng ilang dekada. Ngunit, ang mga pinakabagong modelo ay nagmansa sa pamanang iyon sa pamamagitan ng isang serye ng mga depekto na maaring magbago sa isang kasiyasiyang biyahe tungo sa isang sitwasyong may mataas na panganib. Ang isa sa mga pinaka-critical na depekto ay nasa elektronikong unit ng akseleryador. Maraming driver ang nag-ulat ng biglaang pagkawala ng lakas o ang tinatawag na mga tekniko na kawalan ng tugon. Sinusubukan mong pumasok sa isang mabilis na kalsada o mag-overtake at sa pag-apak sa pedal, ang sasakyan ay sadyang hindi tumutugon sa loob ng ilang segundo na mahalaga para sa kaligtasan. Ang maling pag-uugali na ito ng elektronikong sistema ng pamamahala ng makina ay lumika ng isang malalim na kawalan ng tiwala sa mga gumagamit na hindi na nararamdamang ligtas sa likod ng manibela. Sa problemang elektronikong ito ay nadagdag pa ang isang kahinaan sa istruktura sa puso ng sasakyan. Ang mga makinang EcoBoost na nangangako ng balanse sa pagitan ng lakas at pagtitipid sa gatong ay nagtatago ng isang mechanical na patibong sa disenyo ng bomba ng tubig. Sa halip na nasa labas ng makina tulad ng sa karamihan ng mga lohikal na disenyo, ang bombang ito ay matatagpuan sa loob. Kung ang bomba ay pumalya o magkaroon ng tagas, ang nagpapalamig ay direktang humahalo sa langis ng makina na nagiging sanhi ng isang sakunang pagkasira na sa karamihan ng mga kaso ay nangangailangan ng kabuuang pagpapalit ng planta ng kapangyarihan. Ito ay isang mabigat na pagkumpuni na maaaring magkakahalaga ng madali ng 7,000 o $8,000. Para bang hindi pa sapat, ang Explorer ay naghihirap mula sa isang problemang estetiko na nauuwi sa pagiging pinansyal. Ang pintura ay may hilig na magpakita ng mga bula at maagang pagbakbak, lalo na sa hood na gawa sa aluminyo na sumisira sa halaga ng muling pagbebenta ng isang sasakyan na sa ganang sarili ay mabilis nang bumababa ang halaga. Sasakyan numero 10. BMW X5. Kung papasok ka sa anumang portal ng bentahan ng mga gamit na sasakyan, mapapansin mo ang isang kuryosong pattern sa BMW X5. Makakakita ka ng 12 ng mga unit na may edad na 3 o 4 na taon lamang at may mga kahina-hinalang mababang kilometrahe na naglalaro sa pagitan ng 30,000 at 45,000 kilometro. Ang tanong na dapat itanong ng bawat matalinong mamimili ay kung bakit gustong idispatsa ng sinuman ang isang napakahusay na marangyang sasakyan sa loob ng ganong kaikling panahon. Ang sagot ay matatagpuan sa eksaktong sandali kung kailan malapit ng mapaso ang garantiya ng pabrika. Ang BMW X5 ay isang kahangahangang gawa ng inhinyeryang Aleman habang ang lahat ay gumagana, ngunit ito ay isang balon na walang sahig na mga gastusin kapag ang mga sensor ay nagsimula ng pumalya. Ang mga may-ari ay madalas na naguulat ng mga problema sa sobrang pag-init na lumilitaw na lamang bigla na may kaugnayan sa mga sistema ng pagpapalamig na binubuo ng labis na mga bahaging plastik na natutuyo dahil sa init ng makina. Bukod pa rito, ang sistemang electrical ay tila inailihan ng mga digital na muli-muli. Mula sa mga screen na nagdidilim hanggang sa mga dekuryenteng upuan na gumagalaw ng kusa o mga babala ng depekto sa makina na lumilitaw at nawawala ng walang luhikal na paliwanag. Ang BMW X5
ay isang sasakyang nangangailangan ng mataas na pagpapanatili na nangangailangan ng napakalalim na pitaka upang manatili sa pinakamainam na kondisyon. Ang hangganan ng 50,000 kilometro ay karaniwang nagmamarka ng katapusan ng honeymoon at ang simula ng pagkalubog sa utang para sa ikalawang may-ari na huli na ng matuklasan na ang mga halaga ng pagkumpuni ay katapat ng orihinal na presyo na $100,000 ng sasakyan at hindi sa kasalukuyang halaga nito sa merkado ng mga gamit ng sasakyan. Sasakyan numero 9, Nissan Altima. Ang Nissan Altima ay dumadaan sa tinatawag nating krisis sa pagkakakilanlan sa segment ng mga sedan na may katamtamang laki. May panahon na ang sasakyan ito ay direktang katunggali ng Toyota Camry at Honda Accord. Ngunit sa kasalukuyan ay naiwan na ito dahil sa isang mechanical na pagsasagawa na inuuna ang pagbabawas ng gastos kaysa sa tibay. Ang isa sa mga pinakamababang punto sa kamakailan nitong kasaysayan ay matatagpuan sa modelo ng taong 2018. Ang mga gumagamit sa panahong ito ay nagdokumento ng mga problema sa biglaang pagbilis at matinding panginginig na nararamdan sa buong loob ng sasakyan kapag ang sasakyan ay umabot na sa bilis pang highway. Ang mga panginginig na ito ay hindi karaniwang problema sa pagbabalans ng mga gulong, kundi isang sintomas ng isang bagay na mas maluba sa drivetrain. Muli nating makikita ang kasumpasumpang transmisyong CVT ng Nissan na sa Altima ay tila may matinding sensitibidad kahit na sinusunod ang programa ng pagpapanatili ng husto. Ang transmisyong ito ay madaling uminit ng sobra at mabilis na masira ang likido nito na nagiging sanhi upang mawalan ang sasakyan ng kakayahang tumugon o kaya naman ay direktang tumigil sa gitna ng mga mapanganib na kanto. Ito ay isang sasakyan na maaring magmuhang moderno at magalok ng komportableng loob na may maraming teknolohiya para sa driver. Ngunit sa mechanical na aspeto, ay patuloy nitong dala ang mga kasalanan ng isang arkitektura na napatunayang hindi maaasahan sa mahabang panahon. Ang pagbili ng isang Altima ngayon ay ang pagbabaliwala sa mga babala ng milyon-milyong may-ari na kailangang dumaan sa mga sirang gearbox bago pa man umabot sa 100,000 kilometro ng paggamit. Sasakyan numero 8, Chrysler Pacifica. Ang Chrysler Pacifica ay ipinakilala bilang ang muling pag-imbento ng minivan. Isang sasakyang punong-puno ng karangyaan at teknolohiya na may hybrid na variant na nangako ng kahusayang walang katulad sa segment nito. Gayunpaman, sa ilalim ng maganda at kapakipakinabang na katawan nito, ay nagtatago ang isa sa mga pinaka-nakaalarmang problema sa kaligtasan sa huling dekada. Ang panganib ng sunog sa hybrid na sistema ay isang dokumentadong katotohanan na nagtulak sa kumpanya na magpalabas ng malawakang mga tawag para sa rebisyon na nagbababala sa mga may-ari na huwag i-charge ang kanilang mga sasakyan at iparada ang mga ito ng malayo sa mga gusali o sa iba pang mga sasakyan. Isingin mo sandali ang pag-aalala ng isang ama o ina na nagdadala ng 5 o 6 na bata sa loob habang alam na mayroong isang panloob na depektong chemical sa mga sel ng baterya na maaring magdulot ng isang hindi mapigilang sunog sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi lamang ito ang tanging critical na depekto na nagbabanta sa Pacifica. Maraming gumagamit ang nakaranas ng kabuuang paghinto habang nagmamaneho sa bilis pang highway. Biglang mamamatay ang dashboard, magiging mabigat ang manibela, at ang makina ay hihinto sa pagtugon na mag-iiwan sa driver na nakalutang sa gitna ng mabigat na trapiko. Ang tugon ng mga service center ay madalas na nakalulungkot. Dahil sa pagiging masalimuot ng elektronikong arkitektura at ang integrasyon ng mataas na boltahe na sistema, ang mga budget sa pagkumpuni ay maaring umabot ng madali sa $10,000. Ito ay isang matinding dagok sa pananalapi para sa anumang pamilya na bumili ng sasakyang ito sa paghahanap ng kadinghawahan at pagtitipid,
at nayon ay nahaharap sa isang makina na hindi ligtas na paandarin at ang halaga sa muling pagbebenta ay bumagsak dahil sa makatwirang takot ng mga mamimili ng mga gamit na sasakyan. Sasakyan numero 7. Jeep Wrangler 4x4. Ang Jeep Wrangler ay isang sagisag ng kalayaan at pakikipagsapalaran. Ngunit ang bersyong 4x4 na variant na hybrid na naisasaksak ay kumakatawan sa ganap na pagkabigo ng pakikipagsapalaran ng tatak patungo sa pagiging ecological. Sinubukan ng Jeep na pagsamahin ang maalamat na kakayahang todo-terreno sa isang makabagong motorisasyon na palakaibigan sa kapaligiran. Ngunit ang resulta ay naging isang patuloy na serye na mga depekto sa mga charger, sa loob at sa pamamahala ng init na mga baterya. Ang mga mahilig sa sasakyan na bumili ng modelong ito upang galugarin ang mga malalayong landas ay natuklasan na ang sistemang elektrikal ay pumapalya sa mga hindi tamang pagkakataon na nag-iiwan sa sasakyan sa isang mode ng proteksyon na labis na naglilimita sa lakas. Ang kahusayan ng sistemang ito ay wala sa mga malalamig na klima. Sa mga rehiyon kung saan ang mga temperatura ay bumababa sa punto ng paghiyelo, ang makinang pangkombustyon ay kailangang gumana ng patuloy upang painitin ang baterya na nagpapawalang bisa sa anumang benepisyo ng pagtitipid sa gasolina, kung saan ang kliyente ay nagbayad ng malaking dagdag na presyo sa oras ng pagbili. Bukod dito, ang pag-aalala sa sobrang pag-init ay isang patuloy na bagay. Ang sistema ng pagpapalamig ng pakete ng mga baterya ay tila hindi sapat para sa mga hinihingi ng magaspang na paggamit na nagdudulot ng mga patuloy na babala sa panel ng mga instrumento. Ito ay isang gumugulong na kontradiksyon. Isang sasakyang idinisenyo para sa pakikipagsapalaran na nagpapanatili sa iyong nakatali sa kalapitan ng isang espesyalistang talyer dahil ang mga elektronikong bahagi nito ay masyadong marupok para sa totoong buhay. Sa pagmamasid sa mga kasong ito, malinaw na mayroong isang pattern ng pagkaluma na hindi laging sinasadya, ngunit resulta ng pagmamadali ng mga produkto sa merkado nang walang mga kinakailangang pagsusuri sa tibay. Nakikita natin kung paano ang mga tatak na may makasaysayang prestihyo ay nagsasakripisyo ng pagkakatiwala sa mahabang panahon para sa mga agarang numero ng benta at marketing na teknologikal. Kung naniniwala ka na ang mga problema ng mga minivan at mga todo-terreno na hybrid ay malubha, maghanda para sa mga darating. Ang mga natitirang sasakyan sa aming listahan ay hindi lamang hindi maaasahan, kundi itinuturing na mga huling boss ng mga bayarin sa talyer. Sila ay mga makinang idinisenyo sa paraang ang sarili nilang normal na operasyon ay hindi maiiwasang humahantong sa isang kabuuang mechanical na pagbagsak na uubos sa iyong bank account. Sasakyan numero 6. Chevrolet Silverado at GMC Sierra. Ang mga truck na may buong laki ng General Motors, ang Chevrolet Silverado at ang GMC Sierra ay ang mga kagamitan sa trabaho na pinapaboran ng milyon-milyong tao. Ngunit, nagtatago sila ng isang nakamamatay na depekto sa kanilang mga makinang V8 na 5.3 at 6.2 litro. Ang sakuna ay nakasentro sa sistema ng aktibong pamamahala ng gatong nakilala bilang AFM sa mga titik nito sa Ingles. Ang sistemang ito ay nagpapatigil sa mga silindro upang makatipid sa gatong, ngunit ang mechanical na pagsasagawa ay kulang. Ang mga lifter ng mga balbula ay may hilig na bumagsak o manatiling nakabara dahil sa mga problema sa presyon ng langis at disenyo ng mga bahagi. Kapag nangyari ito, ang makina ay nagsisimulang pumalya, naglalabas ng mga nakaaalarmang ingay na metaliko at sa maraming kaso,
Ang mga labi ng metal mula sa nasirang lifter ay naglalakbay sa buong sistema ng lubrikasyon na sumisira sa camshaft at iba pang mga panloob na bahagi. Ang pagkumpuni sa depektong ito ay nangangailangan ng pagbaklas sa malaking bahagi ng makina at ang halaga ay karaniwang humihigit sa $4,000 para sa bawat panig ng ulo ng silindro. Ang pinakanakakadismaya ay ang General Motors ay hindi nag-alok ng isang tiyak na solusyon at maraming may-ari ang dumanas ng pagbagsak na ito sa loob ng maikling panahon matapos mapaso ang kanilang garantiya kahit na may mahigpit na pagpapanatili bawat 5,000 kilometro. Sa dramang ito ng makina ay nadagdag ang transmisyon na 10 bilis na binuo kasama ang Ford na nagpapakita ng mga biglaang pagbabago, pagdulas at kung minsan ay isang kabuuang depekto ng torque converter. Ang pagkakaroon ng isang modernong Silverado o isang Sierra ay ang pamumuhay na may patuloy na takot na sa anumang pag-arangkada sa isang traffic light. Ang makina ay magpasyang sirain ang sarili nito na gagawin ng iyong kagamitan sa trabaho na isang monumento ng walang silbing metal at napakamahal na muling ayusin. Sasakyan numero 5, Land Rover Range Rover. Ang Range Rover ay ang pinakamataas na simbolo ng karanyang Briton at pinungkakayahang todo-tereno, ngunit para sa anumang independiyenteng mekaniko, ito ay isang minahan ng ginto sa mga patuloy na pagkumpuni. Ang pinakasikat at kinatatakutang problema ay ang sistema nito ng suspensyong pneumatika. Bagaman nag-aalok ito ng isang banayad na takbo na tila naglalakbay sa isang ulap, ang mga airbag na ito at ang kani-kanilang mga kompresor ay may buhay na nakaalarmang maikli. Kapag ang sistema ay pumalya, karaniwan, itong ginagawa sa paraang sakuna na nag-iiwan sa sasakyan na nakatagilid sa isang panig o ganap na nakadikit sa lupa na ginagawang imposible ang pagmamaneho nito. Ang pagpapalit sa mga orihinal na bahagi upang maibalik ang taas ng takbo ay maaari magkakahalaga ng madali ng $5,000 at ang pinakamasama ay walang garantiya na ang mga bagong piraso ay tatagal ng higit pa kaysa sa mga nauna. Dito ay nadagdag pa ang mga critical na problema sa mga makinang V8, lalo na sa aspeto ng mga timing chain. Ang mga gabay na plastik na humahawak sa mga chain na ito ay may hilig na masira ng maaga, na nagpapahintulot sa chain na tumalon at magdulot ng isang panloob na salpukan sa pagitan ng mga balbula at piston na nagreresulta sa kabuuang pagkawasak ng planta ng kapangyarihan. Ito ay isang sasakyan na dumaranas ng pagbaba ng halaga na 70% sa loob lamang ng 5 taon dahil ang merkado ng mga gamit na sasakyan ay lubos na nakakaalam na ang pagpapanatili ng isang Range Rover sa labas ng garantiya ay isang mabilis na paraan upang malugi. Ang sinumang bumili ng isa sa mga ito ng gamit na para sa isang bahagi ng orihinal nitong presyo ay madaling matutuklasan na ang mga halaga ng pagpapanatili ay nananatiling tulad ng sa isang sasakyang nagkakahalaga ng $120,000. Sasakyan numero 8, Jaguar F-Pace. Sinubukan ng Jaguar na samantalahin ang hilig sa mga marangyang truck gamit ang modelong F-Pace. Ngunit dinala nito ang lahat ng mga muli-muling electrical na umahabol sa tatak sa loob ng ilang dekada. Ang sasakyang ito ay tila may elektronikong may sariling buhay. Ang mga may-ari ay madalas na naguulat na ang mga screen ay tumitigil, ang sistema ng tunog ay humihinto sa paglalabas ng audio nang walang malinaw na dahilan, at ang mga tulong sa driver ay naglalabas ng mga babala ng depekto na nawawala at muling lumiletaw tulad ng mga muli-muli sa makina. Ang problema ay ang pag-diagnose sa mga depektong ito ay nangangailangan ng mga kagamitang software na tanging ang dealer lamang ang meron at ang bayad sa paggawa sa mga establishmentong ito ay karaniwang naglalaro sa $100
at $50 bawat oras. Ang transmisyong ibinigay ng kumpanyang ZF na karaniwang napakamasaahan sa ibang mga tatak ay tila may maling kalibrasyon sa Jaguar na nagdudulot ng mga paghagot at pakiramdam ng kawalan ng komunikasyon sa pagitan ng makina at ng mga gulong. Ang sistema ng infoentertainment ay isa pang punto ng patuloy na pagkasira na mabagal at may hilig na mag-restart habang ginagamit mo ang navigator sa mga critical na sandali. Ito ay isang sasakyang napakagandang pagmasdan at kapanapanabik na itaboy kapag ang lahat ay gumagana. Ngunit ang mga sandaling yon ng pagkakaisa ay madala lang kumpara sa mga linggong. Maaari nitong gugulin sa talyer habang naghihintay ng isang elektronikong module na dapat pang ipadala mula sa Inglaterra. Ang mechanical na bangungot ng F-Pace ay umaabot hanggang sa sistema nito ng pagpapalamig, na gumagamit ng mga piping plastic na may hilig na matuyo ng maaga sa ilalim ng matinding init ng makina. Kapag ang mga koneksyong ito ay bumigay, ang nagpapalamig ay wisik sa mga elektronikong bahagi na nagdudulot ng mga short circuit na maaring magkakahalaga ng higit sa $4,000 sa kable lamang. Dito ay nadagdag pa na ang pagbaba ng halaga ng modelong ito ay isa sa mga pinakamabagsak sa segment ng karangyaan. Nawawala ang hanggang 60% ng halaga nito sa unang 4 na taon. Ang pagbili ng isa na gamit na ay sa esensya pagkuha ng isang buwanang suskrisyon sa talyer ng serbisyo kung saan ang mga diagnosis para sa mga sensor ng oksiheno o mga depekto sa likurang differential ay nagiging mga paulit-ulit na gastos na umuubos sa anumang bank account. Ito ay isang eleganteng pusa na kumakamot ng malalim sa bulsa ng sinumang sumusubok na panatilihin ito matapos mapaso ang garantiya ng pabrika. Sasakyan numero 3. Volkswagen Taos. Ang pagdating ng Volkswagen Taos sa merkado ay tinanggap ng may sigla. Ngunit, mabilis itong naging sakit ng ulo para sa mga departamente ng serbisyo. Ang makina na 1.5 litro na may turbocharger ay nagpakita ng isang nakababahalang kasaysayan ng mga lamat sa blok ng makina. Hindi ito isang maliit na depekto. Ito ay tungkol sa mga butas sa metal na nagpapahintulot sa mga tagas na nagpapalamig patungo sa loob ng mga combustion chamber o patungo sa langis. Ito ay hindi lamang nagdudulot ng mga biglaang sobrang pag-init, kundi maaari nitong sirain ang makina ng buo kung hindi ito matutukoy sa tamang oras. Ang makakita ng isang sasakyan na may mas mababa sa 20,000 kilometro na nangangailangan ng kabuuang pagpapalit ng makina ay isang bagay na seryosong nakasira sa reputasyon ng katibayan ng tatak na Aleman. Bukod dito, ang transmisyong may dalawahang clutch na kilala bilang DSG ay nananatiling isang mahinang punto sa mga kapaligiran na mabigat na trapiko. Ang mga clutch ay may hilig na dumanas ng maagang pagkapudpod at ang halaga ng pagpapalit kasama ang kalibrasyon ng software ay napakataas. Iniulat ng mga gumagamit na ang kahon ng mga pagbabago ay nagiging mali at nawawala ang katangiang kakinisan na isinasalin sa mga nakakainis na pang-iinig sa pag-arangkada mula sa zero. Nakalulungkot na ang isang sasakyan na may ganito kapakipakinabang na disenyo at balanse sa pagkaboy ay nabibigatan ng mga mechanical na bahagi na tila hindi handa para sa mga hinihingi ng pang-araw-araw na paggamit sa totoong mga kondisyon ng lungsod. Sasakyan numero 2, Hyundai at Kia na may makinang 2.0. Ang South Korea ay malayo na ang narating sa disenyo, ngunit ang makina na 2.0 litro na nagbibigay ng lakas sa napakaraming modelo ng Hyundai at Kia ay naging bida ng isa sa mga pinakamalaking iskandalo ng pagkakatiwala sa kamakailang kasaysayan. Ang sentrong problema ay ang labis na pagkonsumo ng langis na nagsisimula sa tahimik na paraan. Dahil sa mga tira-tirang metal mula sa paggawa na humaharang sa mga daluyan ng lubrikasyon, ang mga bearing ng mga connecting rod ay napupudpod hanggang sa ang makina ay magsimulang maglabas ng isang ritmikong katok
na nauuna sa kabuuang depekto. Sa maraming kaso, ang pagkapudpod na ito ay lumilikha ng sapat na init upang ang makina ay kusa na lamang mag-apoy kahit na ang sasakyan ay nakaparada at patay. Ang stress pagkatapos ng garantiya para sa mga may-ari ng mga kotseng ito ay napakalaki. Bagaman ang mga tatak ay nagpalawig ng mga garantiya sa ilang merkado dahil sa mga sama-samang demanda, maraming may-ari ang nananatili sa labas ng mga benepisyong ito dahil sa mga legal na teknikalidad. Ang malaman na nagmamaneho ka ng isang kotse na maaring mamatay sa gitna ng isang kurbada o mas malala pa, ay mag-apoy kasama ka sa loob, ay lumilikha ng isang kawalan ng tiwala na kahit anong dami ng mga touchscreen o magagandang pagtatapos ay hindi kayang tumbasan. Ang bilang ng mga makinang pinalitan ng mga tatak na ito sa huling 5 taon ay astronomical at nananatiling isang paalala na ang pagtitipid sa mga proseso ng paglilinis sa linya ng pagpupulong ay maaaring magkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar sa mga kabayaran at pagkumpuni. Sasakyan numero 1. Fiat 500. Nakarating na tayo sa sasakyan na pinagkakasunduan ng maraming eksperto at gumagamit na ituro bilang pinakamalala sa lahat. Dahil sa kakaibang kombinasyon ng mga mechanical na sira, mababang kalidad na materyales, at debalwasyon na halos kakatwa na. Ang Fiat 500 Le ay ang perpektong halimbawa kung paano hindi dapat gumawa ng isang sasakyang pampamilya. Ang pangunahing kasalanan nito ay ang transmisyon na double clutch, na napatunayang nasisira sa 30,000 kilometro ng paggamit. Ang mga driver ay nakakaranas ng kabuuang pagkawala ng traksyon sa mga sandali ng pag-arangkada na nagiging sanhi upang ang pagmanyobra para sumama sa trapiko ay maging isang sitwasyon ng buhay o kamatayan. Ang gastos sa pag-aayos ng transmisyong ito ay hindi katumbas kumpara sa kabuuang halaga ng kotse. Ang mga materyales sa loob ng 500 Le ay tila biodegradable sa pinakamalalang kahulugan ng salita. Ang mga plastik ay nagiging malagkit dahil sa init. Ang mga hawakan ng pinto ay madaling mabali. At ang mga upuan ay nawawalan ng suporta sa loob ng maikling panahon. Ang elektronika ay kasing sama-sama rin na may mga babalang ilaw na bumubukas na parang isang puno ng Pasko ng walang tunay na dahilan. Dahil sa reputasyong ito bilang isang mechanical na bangumot, ang depresyasyon ay record. Ang isang may-ari na bumili ng kotseng ito ng bago ay matatagpuan ng sarili pagkaraan lamang ng 3 taon na ang kanyang sasakyan ay nagkakahalaga ng mas mababa sa kalahati ng kung ano pa ang utang niya sa bangko. Ito ay isang mabisyong siklo ng utang at mga pagkukumpuni na naglalagay sa Fiat 500 Le bilang hindi matutulang panalo sa listahang ito ng kasiraang puri sa sasakyan. Sa pagsusuri ng mga kasong ito, nagiging malinaw na ang presyo sa etiketa o ang prestihiyo ng isang logo ay hindi mga garantiya ng katibayan. Ang pattern ay malinaw. Ang labis na pagiging komplikado ng walang sapat na mga pagsusuri at ang pagtitipid sa mga mahahalagang bahagi sa loob ay ang mga pangunahing sangkap para sa isang mechanical na sakuna. Bago isakripisyo ang iyong pananalapi sa isang pagbili na may ganitong laki, mahalagang magsagawa ng malalim na pananaliksik. Ang pagkonsulta sa mga database ng Pambansang Administrasyon ng Kaligtasan sa Trapiko sa mga highway na kilala bilang NHTSA sa mga acronym nito sa Ingles ay maaring magbunyag ng mga recall sa merkado at mga reklamo ng mga mamimili na kailanman ay hindi babanggitin ng mga ahensya ng patalastas.